Pinagtatawanan yung plano ng ating Pangulo, mga kababayan, na pag tag-ulan, i-impound yung mga tubig, excess. Napakaganda ng planong yon, mga kababayan, na hindi naisip ng mga previous administrations kasama yung kanyang tatay. Yan ang dapat na gawin. Ginagawa siya sa ibang bansa. Ini-impound yung mga tubig ulan sa panahon ng bagyo, calamity, para magamit sa panahon ng tagtuyot. Yung naimbak na tubig, magamit po sa mga sakahan. Yon ang plano, pinagtatawanan nila. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So habang yung ating First Lady Lisa Marcos hindi pa umuwi, nasa Saudi Arabia siya, pero pauwi na rin yon for a working visit. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, palarga na rin po. Lumarga na nga po, papuntang Amerika para sa imbitasyon sa kanya, the first ASEAN leader to be invited personally ni US President Donald Trump. Yun ang rason kung bakit si Mrs. Lisa Marcos hindi po kasama. Kasi baka gawa naman ng istorya ng mga DDS. And in fact, yun po ang pinapakalat nila. Takot na niya si Mrs. Lisa Marcos, baka makulong. Dahil sa issue doon sa pagkamatay ng Rostan sa Air na si Paulo Tantoco. Fake news yun lahat, mga kababayan. O ngayon, iparinig ko sa inyo yung departure statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang official visit sa Amerika. Thank you, Chief Luke, Executive Secretary, for your introduction. Please take your seat. The AFP Chief of Staff, General Romeo Browner, and the major service commanders, Philippine National Police Chief General Nick Torre, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Good morning, I leave. Good morning, and for today I leave for an official visit to Washington, D.C. upon the invitation of the President of the United States, Donald Trump. It is my first visit to Washington following the inauguration of President Trump earlier this year. I'm happy to note that this visit is the first by an ASEAN head of state to the United States under this administration. This visit builds on the active exchanges that we have the assumption of the new Trump administration. Include the various bilateral meetings between our Secretary of Foreign Affairs, the U.S. Secretary of State, the visit to Manila of the U.S. Secretary of Defense in March, and also of the Director of National Intelligence last month, as well as the visits of bipartisan U.S. congressional delegations. My visit to Washington, D.C., and most importantly, my meeting with President Trump is essential to continuing to advance our national interests and strengthening our alliance. During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long-standing alliances as an institution and a catalyst of development in the region and around the world. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and the United States. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal that will ensure strong, mutually beneficial, and future-oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. As with my previous visits to different countries, I expect to meet with business leaders to explore business opportunities that will help to grow our economy even more. And as you will notice, in the attendance of the cabinet secretaries here today, our cabinet secretaries for defense and the economic team as well are not here simply because they are already there and have been there for a few days to prepare the groundwork for the work that we are doing whilst I am actually there. And so I expect our discussions
to focus on security and defense, of course, but also on trade. And we will see how much progress we can make when it comes to the negotiations with the United States concerning the changes that we would like to institute so as to be able to alleviate the effects of a very severe tariff schedule on the Philippines. With that, thank you very much and good morning. Yan ang ating Pangulo. Lahat trabaho mga kababayan para mapaunlad yung ating bansa. Kinakausap niya yung kanyang mga maiwang mga opisyal na dapat tutukan yung mga trabaho nila. Kaya mga cabinet secretaries po, kompleto. Palabas na yung ating Pangulo. Villamor Air Base ito mga kababayan. Pwede, si Sara Duterte, 2 weeks na po na nasa dahig. Walang ginagawa, kundi yung mga pangsarili lang. Wala nang ginagawa, naninira pa. Wala nang contribution sa pag-unlad ng ating bansa. Nandun siya para manira. Ayan o, mga kababayan, si Sara, pakinggan natin. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Hindi na nagtatrabaho po? Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Dahil tayo ay bumoto para sa Pilipinas. Nabodol po kami, ma'am. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Pagbabago. Wala daw Kayong nakikita lahat pagbabago. masasabi nyo yan. Ikaw Kasi yung pag-uwi magbago nyo sa airport ugali pa lang, mo. nakakabuisit na, diba? Ugali mong masama. Irritado ka na sa airport pa lang. Kasi ngawit na Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis, organized. Siniraan pati yung Napakadaling airport. lumabas. Walang rekotitas na check-check. Diba natatakot na nakawin yung laman bubong mo? Sige, panira Paglabas po. mo sa airport, kasipay. bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit doon sa Pilipinas. Magdasal tayo, At marami pangit ang daw ang panahon umiinda sa ngayon Pilipinas. ng Tapos, landslide at outside Parsia, pagbaha. Ipunin ang tubig. Daw ang tubig, ma'am. wala man siyang naitulong. Magamit sa tagtuyo. Ipunin daw ang tubig. Yes, ma'am. Magagamit ang tubig sa tagtuyo. Yes, ma'am. Ipunin daw ang ulan. Ipunin. Ipunin ang ulan. Ilagay mo ma'am. May nagtatawanan yung plano ng ating Pangulo, mga kababayan, na pag tag-ulan, i-impound yung mga tubig, excess. Napakaganda ng planong yon, mga kababayan, na hindi naisip ng mga previous administrations kasama yung kanyang tatay. Yan ang dapat na gawin. Ginagawa siya sa ibang bansa. Ini-impound yung mga tubig ulan sa panahon ng bagyo, calamity, para magamit sa panahon ng tagtuyot. Yung naimbak na tubig, magamit po sa mga sakahan. Yon ang plano, pinagtatawanan nila. Ginawa ito, mga kababayan ng mga Hapones, Tokyo Flood Control Prevention, Flood Control, Tokyo Flood Prevention. Yan, may water impounding sila para magamit, control, water management siya po, water resources management. Ang sistemang ito, hindi bago. Ginagawa na ito sa ibang bansa para ma-prevent yung flooding sa kanilang lugar. Pinagtatawanan ni Sara Duterte at ng kanyang mga supporters.
You see, mga kababayan, yung mga magagandang kaisipan, pinagtatawanan, mga kababayan. They're mocking this administration. Ako alam ko kung bakit nila pinagtatawanan. Kasi hindi nila nagawa. Hindi nagawa ng kanyang tatay ng mga previous administration. And this ambition ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pilit nilang sinisiraan. Kita ninyo mga ugaling ng mga taong yan. Wala na nga silang nagawa, wala nang nai-contribute sa gobyerno. Nang panahon ng kanyang tatay, hindi man po nagawa, nakafocus lang sa EJK. Tukang-tukang. Pagkatapos, naisip ng ating Pangulo kasi ilang taon na ba tayong binabaha dito sa ating bansa? Pinagtatawanan nila. Ayan siya, mga kababayan. Wala man idea, kundi manira lang. Pinagtatawanan nila, oh. Idea ng bangag talaga. Idea ng bangag daw. Grabe ka natin. Diba? Grabe ka bugo. Gamitin sa tagtuyo! Kita ninyo? Asa ng 5,500 control projects? Correct. Hindi ko alam kung paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Ano magagawin natin? Hindi raw niya alam kung bakit naging presidente. Ikatandem niya. Nangampan niya sila ng sabay, pagkatapos hindi niya alam ano nangyari sa utak ni Sara Duterte. Kayo ni team niya, pagkatapos hindi niya alam kung bakit naging presidente. Di ikaw na sana yung tumakbo bilang presidente. Ang problema, yung ransararan mo, hindi man nangyari. Bakit? Alam mong matatalo ka. Kasi nagpanalo sa mga Duterte, sa inyo, sa tatay mo, mga Marcos supporters. Hindi man kayo kilala sa buong Pilipinas, Davao lang kayo. Tapos sasabihin ninyo, ang nagpanalo sa mga Marcos kayo, paano nangyari yon? Yan ang paniwala nila mga kababayan. Kung naniniwala kayong mananalo kayo, presidente yung tatay ninyo, ba't hindi pa kayo tumakbong Pangulo? You see, huwag kami Sara Duterte. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product na binibenta namin online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Pati si Smolaudi po. Si Piolo Pascual. Si Aramina, Korean actor na si Song Joong-ki. Ito yung business partner namin sa Australia. Pwede po kayong magnegosyo nito. Pa-orient lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur. Pati si Marian Rivera. Order lang po kayo, marami kaming stocks. Pati si Manny Pacquiao na may laban ngayon. Napaka-stable po ng company. ng barley. Tingnan naman ninyo po yung mga nagninegosyo nito, napakarami. Diba? Ang health benefits niya po, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidant, prevent cancer.
For your business inquiries and orders, dumiretso lang po kayo sa messenger ng aking anak, Chris Maravillas. Sa mga mahilig po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo sa Island Closet kay Ma'am Arlene Rosales. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.